Okay po, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lang po malaman nyo na napaka-importante po na sunod-sunod ang pag-aaral sa English, simula umpisa hanggang patapos. Okay? Kasi po maliligaw po kayo. Kasi minsan makakita kayo ng aralin, yung pala pang-advance na. Kaya kayo ligaw na ligaw. Paano ko ito may a-apply sa aking pinag-aaralan ngayon? Yun ang malaking tanong. Dito po sa ating aralin, sinunod-sunod ko na para hindi na kayong maligaw o malito at makikita nyo naman yung koneksyon ng bawat salita na aking itinuturo sa inyo. Okay po? Bali po ngayon, nandito pa rin tayo, patungkol pa rin tayo sa noun. Okay? Ang kaibahan nga lang po na ang ginawa ko nga lang strategy ay ano ba yung mga salita na maaari nating gamitin na kasama ang noun. Okay? At ito nga po, itong mga inilagay ko dito. At ang bawat salita po kasi sa English may kanya-kanyang gamit yan. Hindi pare-parehas na dapat yung malaman. At ituturo ko rin po sa inyo dito. Kaya sana samahan nyo ako para mabilis kayong matutong mag-English. Okay? Mabilis kayong makagawa ng mensahe sa English sa tamang pamamaraan. Okay? At siguradong sigurado kayo. Okay? So, umpisahan na po natin. Okay. Ito ang ating unang tanong. Paano malalaman na ang isang salita ay isang noun? So, marami na po akong naibigay na senyales sa inyo. Diba? Dapat tao, bagay, hayop, o pag-uusapan, o hindi pag-uusapan, pero siya ay tao, bagay, hayop na pinapangalanan. O lugar. Diba? O ideya kung saan ay ating pag-uusapan. Okay? Ganun po yun. Pero meron pang ibang senyales na makakatulong sa atin para malaman natin na yung isang salitang iyon ay isang noun. Okay? So, itong sagot dyan. Ang salita ay isang noun kung tinutukoy ito ng isang determiner. Yan. Okay? Ibig sabihin, ang determiner o yung salitang kabilang sa determiner tumutulong para matukoy natin yung noun natin. Diba? So, anong ibig sabihin ng determiner? Ito po ang ibig sabihin ng determiner. Determiner. Ito ay mga salitang pantukoy sa isang noun na tutulong para magdagdag pa ng ideya sa noun na tinutukoy nito. Okay? So, ibibigay ko sa inyo maya-maya lang halimbawa ng determiner. Mga salitang kabilang sa determiner. Okay, isa po dyan ay itong tinatawag na indefinite article na ang bumubuo po sa indefinite article ay itong a o a o kaya n. N. Okay? So, ito pong a o n ay ginagamit para sa noun. Okay? Itong babasahin ko na. Ang pagtukoy mo sa isang noun ay di tiyak. Ibig lang pong sabihin niyan, pag gumamit ka ng a o n, tapos ang kasunod ay noun, ang dating po doon sa inyong kausap pag narinig ay ipinapakilala mo pa lang yung noun na gusto mong sabihin sa kausap mo. Ipinapakilala mo pa lang. Kumbaga, hindi niya pakilala o wala pa siyang alam patungkol doon sa noun na iyong sinasabi sa kanya. Okay po? Bigyan ko kayo ng halimbawa para mas maliwanag. They called an electrician. Okay? Sila ay tumawag ng electrician. Itong N ay nang. At kitang-kita nyo naman sa Tagalog, hindi tiyak ang pagtawag nila sa isang electrician. Diba? Kumbaga, hindi kilala, kahit sino. Diba? Kasi pag sinabi nating tiyak, kilala mo yung tao. Okay? Ang pagtukoy mo ay may pagkakakilanlan. Kunwari, they called Jose. Kunyari, si Jose ay isang electrician. Diba? Pinangalanan natin. O kaya, they called the electrician. Pag sinabing they called the electrician, tinawag nila ang electrician. Yung salitang ang, yun po ay senyales na yung electrician ay kilala mo at kilala niya rin. Pero pag ganitong nang, sila ay tumawag ng electrician, ibig sabihin, ikaw mismo na nagsasalita, hindi mo kilala yung electrician na tatawagin nila. At ultimo yung nakikinig sa'yo. Kaya di tiyak.
Okay? Yun po yun. So, kaya nilagay ko rin dito, hindi particular na electrician ang tinawag nila. Kasi hindi ko nga kilala, hindi mo rin kilala. 'Di ba? Kasi ang ginamit natin ay itong salitang nang. Okay? Noong in English natin ay and. Okay? So, binibigyan ko lang kayo ng halimbawa ng indefinite article kung anong tamang ideya ang dapat nyong isipin pag nagamit tayo ng indefinite article a o n. Tapos ito, napaka-importante rin po na dapat yung tandaan. Di ba ang indefinite article ay ditiyak ang pagtuturo ng noun? At ang indefinite article po ay ito pa, dapat yung tandaan. Isa lang ang bilang ng tinutukoy mo na noun. Isa lang ang bilang ng noun dapat kapag gagamit ka ng a o n. Halimbawa, an elephant. Isang elepante. Palitan natin. Elepante. Yan. Isang elepante. Okay? Tapos ito, a bird. Isang ibon. Yun ang ibig sabihin ng n at saka a. Dalawang ibig sabihin. Isa lang ang bilang, tapos hindi pa tiyak. Okay? Hindi mo, kunwari maraming elepante, sinabi mo lang isang elepante, pero hindi mo alam kung alin doon sa grupo ng mga elepante. Parang ganun po yun. O kaya sa ibon. Isang grupo ng mga ibon, sinabi mo isang ibon, hindi mo patukoy kung aling ibon yung tinutukoy ko. Pero alam mo, ang pagtukoy ko ay kasama yung ibon doon sa grupo. Okay po? Yun po yun. So, tandaan nyo na, ditiyak at isa lang ang bilang ng A at saka N. Okay? Yan. Ito pa, dapat yung tandaan. Okay? Ang indefinite article po na A o N, kasasabi ko lang, isa lang ang bilang, di ba? Ito pa ang dapat yung tandaan. Dahil isa lang po ang bilang, ito ang dapat yung tandaan. Bawal ipangtukoy sa uncountable noun dahil ito ay di nabibilang. Ibig sabihin yung uncountable noun po ay di kayang bilangin. 'Di ba? Katulad ng gatas, tubig, hangin. 'Di ba? Hindi kayang mga bilangin 'yon o langis, hindi kayang bilangin. Dahil hindi yan kayang bilangin, hindi po natin pwedeng gamitin ng indefinite article. Kasi po, 'di ba, ang ibig sabihin ng A o N ay isa. Salitang isa. At ito nga, nilagay ko na rin. At alam naman natin kapag sinabing isang o isa, ito ay bilang isa. Na ang ibig ko sabihin, number 1, di ba? Pag number 1, ibig sabihin, nabibilang. Pag sinabi kong isa, nabibilang. Di ba? So, yan po ang dahilan kaya hindi po natin pwedeng gamitin ang A o N sa uncountable noun. Kasi ang uncountable noun ay di kayang bilangin o di pwedeng mabilang. Okay? Na walang kasamang measure word na katulad nung tinuro ko sa inyo. Okay? Yun ang tatandaan nyo. So, pag ang noun nyo ay uncountable noun, hindi nyo po pwedeng samahan yan ng A o N. Ito po ang ating halimbawa. Katulad po nito, an air, mali po yan. A water, mali po yan. So, mamaya ibigay ko ang salitang ginagamit para mabilang ang mga uncountable nouns. Okay? O kaya, ang ibig ko sabihin dyan, para ituturo ko sa inyo yung tamang panghalili sa A o N kung ang inyong gagamitin na noun ay isang uncountable noun. Okay po? Okay, kaya maraming nalilito sa paggamit ng A o N kasi hindi nyo po talaga alam yung eksaktong Tagalog para dito. Ngayon, ibibigay ko na rin po. So, ito, number 1. Yung A o N, maaaring ang ibig sabihin ay ng isang. Okay? Ibig sabihin dyan nung nang, hindi tiyak, tapos yung isang, isa lang ang bilang. Halimbawa, I saw a bird. Ako ay nakakita ng isang ibon. Yung ng isang dyan, yan yung A. Okay? So, hindi partikular na ibon at isa lang ang bilang nito. Okay po? Tapos, dito naman po tayo sa sumunod na halimbawa. I saw an ant.
Ako ay nakakita ng isang langgam. Okay? Ng isang N naman. N. Yung kanina, A. Maya-maya, ibibigay ko po sa inyo ang senyales kung kailan dapat gamitin ng A o kung kailan dapat gamitin ang N. Okay po? So, tandaan nyo lang po yan sa Tagalog ng isang. Para pag gumawa kayo ng mensahe sa Tagalog, alam nyo na agad ang ibig sabihin na ng isang sa English. Okay? Okay. Ito pa, number 2, nang. Yan, pwede rin po natin isalin sa English ang nang bilang A o N. Halimbawa, I bought an umbrella. Ako ay bumili ng payong. Okay? Tapos sumunod, I bought a dictionary. Ako ay bumili ng diksyonaryo. Okay? So tandaan nyo na, nang. Kanina, ng isang, ngayon naman, nang. Okay, sumunod, number 3, isang. Yan naman ang ibig sabihin. Halimbawa, he is a teacher. Siya ay isang guro. Yung isang A. She is an actress. Siya ay isang actress. Okay? So, tandaan nyo na. So, tapos na po tayo sa katumbas ng A at saka ng N sa Tagalog. Okay? Ngayon naman, ito naman, napaka-importante rin po. Tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang article A at saka N. Okay? So, indefinite article plus noun. Yan ang tamang magkasunod. Halimbawa, she received a gift. Siya ay nakatanggap ng isang regalo. So, yung indefinite article natin dyan ay itong A. Tapos yung noun natin ay itong gift. So, ng isang at saka regalo. Okay? Kung mapapansin nyo, yan yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita. Sumunod, indefinite article plus adjective plus noun. Yung adjective ay tagalarawan sa ating noun. Yan ay itinuro ko na sa inyo. Dapat alam nyo na yan. Okay? So, halimbawa, I need a long stick. Kailangan ko ng mahabang patpat. So, ang una muna ay indefinite article. Ang ginamit ko ay ng. Sumunod ay adjective. Yung tagalarawan sa patpat o sa ating noun, mahabang. Tapos yung mismong noun natin, patpat. So, ng mahabang patpat. Indefinite article, adjective, noun. I need a long stick. So, yan lang po ang tatandaan nyo. Okay, sa tamang pagkasunod ng mga salita, gamit ang article A at saka N. Okay, dapat tandaan, kapag ginamit ang A o N sa unahan ng ating mensahe, ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay isang. Yan ha, tandaan nyo na. Katulad nito, halimbawa, a true friend is someone who never left your side. Ang isang tunay na kaibigan ay isang taong di umalis sa iyong panig. Tingnan nyo sa Tagalog, naglagay ako ng ang. Sa paggawa kasi ng mensahe sa Tagalog, talaga naglalagay tayo ng ang. Pero sa English, hindi na natin kailangan maglagay ng ang. Kasi pag itinranslate natin itong ang kasama ang a, mali na po. Kasi ang sa English ay da o di. Ang mangyayari kasi dyan, pag itinranslate nyo itong ang, a true friend is someone who never left your side. Kung saan ay mali. Kaya pinapakita ko na rin sa inyo ha, na hindi lahat ng salita sa inyong mensaheng Tagalog ay dapat yung i-translate o isalin sa English. Kasi meron nga tayong sinusunod na batas. At isa na nga po ito. Okay? Na nakikita nyo ngayon sa ating halimbawa. So, yung A natin na nasa unahan, ang ibig sabihin niyan ay isang. Okay? Huwag nyo nang isipin tong ang. Okay? Makikitandaan na po, pag sa English na mensahe, una yung A, ibig sabihin ay isang sa Tagalog. Yan, dito naman po tayo sa A o N versus some. Okay? Dito nyo makikita kung kailan dapat gamitin ang some na pamalit sa A o N. Okay? At ito na po yung sagot, babasahin ko na lang. Anong dapat gamitin na pamalit sa A o N bilang nang? Kung ang tutukuyin mo ay isang uncountable noun. Ito yung ating sagot. Halimbawa, bigyan mo ako ng langis. Paano natin ni-English yan? Di ba
katuturo ko lang sa inyo, itong nang ay A o N. Di ba ang kasunod na salita o noun natin ay langis kung saan ay uncountable noun na ang batas nga hindi po natin pwedeng pagsamahin ang A o N at saka ang uncountable noun. Katulad po nito, give me an oil o give me an oil. Mali po yan at nilagay ko na. Para maging tama po yan, papalitan lang po natin yan ng some. Kasi ang some, ang ibig sabihin po din yan ay nang. Kung ipangpapalit nyo sa A o N. Okay? Kaya, give me some oil. Tama po yan. Kung saan ay maaari nating matukoy na ang isang uncountable noun o uncountable noun. Okay po? Yan, tandaan nyo na. Ganyan lang po kadali yan. Kasi maraming naliligaw dyan. Kung bakit nagtatanong, bakit ang ipinampalit sa AON ay some? Kasi ang some, ibig sabihin din yan ay nang. Na pamalit sa AON kung ang tutukuyin ay isang uncountable noun. Okay? Okay, ito na yung pinaka-importante. Tamang paggamit ng article NOA. Okay, pwedeng tawagin nating article o kaya indefinite article. Ibig sabihin kasi ng indefinite, ditiyak. Okay, yun lang po yun. Yung article, yan yung NOA. Okay, ditiyak na article. Okay? So, indefinite article ay, ito yung mga batas ha, na dapat yung tandaan. Indefinite article ay dumidepende sa kasunod nitong salita base sa pagbigkas ng unang letra ng sumunod na salita. Okay, ito ang halimbawa ha. Maya-maya pala, dito muna. Basahin ko po muna ito. So, tandaan nyo na, yung article ay dumidepende. Dumidepende po yan kung anong salita yung kanyang kasunod. Okay? Tapos, ang binabasihan niya doon sa kasunod niyang salita ay yung pagbigkas ng unang letra. Okay? Tandaan nyo na ha. Kasi dyan po natin malalaman kung N baga o A ang gagamitin. Okay? Okay. Kapag ang tunog ay vowel ng unang letra na kasunod ng ating article ha. Yung isusunod mo sa article, yung unang letra, pag binigkas mo, kapag ang tunog ay A, alin man dito sa A, E, I, O kaya U, o kaya silent H. Kunwari, yung kasunod mong salita ay katulad nito, R, silent H. Tingnan nyo, hindi ko naman sinasabing H. Wala akong sinasabing H, kundi pag binasa ko itong H-O-U-R, binabasa ko siya bilang R. Kung saan ay, kumbaga, hindi kasama yung H sa pagbigkas. Napansin nyo? Kapag ganyan po ang sitwasyon, ganito na ang mangyayari. Article N ang iyong dapat gamitin. So, tandaan nyo, kapag ang unang letra ng inyong noun na inyong nasusundan ng article natin ay alinman sa A, E, I, O, U o kaya silent H, article N ang iyong dapat gamitin. Okay? Tandaan nyo na po. At ito po yung ating mga halimbawa. An o kaya N, herb. Yung silent H po to. Hindi kasama sa pagbigkas yung H. Herb. Kung mapapansin nyo sa salitang herb, letter E, ayun. Yun ang senyales na N ang ating gagamitin, hindi A. Kunwari, ito pa. N, honor. N, honor. Hindi na naman kasali yung H. Kasi pag binigkas po natin yung H, talagang H. Yun ang maririnig nyo, H. Pero hindi. Anong nangyayari dito? Honor, herb. R. Yun po. Kaya, pag ganon ang sitwasyon, N ang gagamitin nyo. Tapos, ito, an eggplant. Yung talong, di ba? Isang talong. Okay? Yan. Letter E, di ba? Ito pa. An umbrella. Umbrella. Sa pagbigkas ko, tunog A, di ba? O kaya E, umbrella.
'Di ba? Yung iba kasi umbrella, yung iba umbrella. 'Di ba? Nasa vowel pa rin, kasama pa rin sa vowel, kaya N pa rin ang inyong gagamitin o an. Okay? Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa kung saan ay may kasamang adjective. An electric pen. Yung electric po dito ay isang adjective. Inilalarawan niya kung anong klaseng pen. Okay? So, di ba ang batas dito, dumidepende sa kasunod na salita, yung article. Kaya itong N, kung mapapansin nyo, siya ay dumepende dito sa kasunod niyang salita na adjective, hindi po doon sa noun. Okay? Yun ang tatandaan nyo, kaya marami nagkakamali. Pag ganyan pong may kasamang adjective yung ating noun, dapat po, ang article natin ay idepende nyo sa kasunod. At ang kasunod nga po dito yung adjective, dito nyo idepende. At kung mapapansin nyo, letter E, electric pan, ang tunog ay letter E o vowel, N ang gagamitin nyo, hindi A. Kasi kung ang susundin nyo ay itong pan o pen, dapat letter A ang gagamitin nyo. Kasi wala naman sa vowel yung F eh. Diba? So, yan po yung isang style pa na dapat nyo malaman. Pag may kasamang adjective, yung noun, doon kayo dumepende sa adjective. Para mapag-isipan nyo kung alin ang dapat sundin, yung N ba o A. Okay? Tandaan nyo na. Dito naman, sa sumunod, kapag tunog consonant letter, ibig sabihin ng consonant letter, yung mga letrang hindi kasama sa A, E, I, O, U. Pwedeng B, pwedeng C, pwedeng D, pwedeng G. Diba? Pwedeng H. Okay? Kasi doon sa unang ibinigay ko sa inyo, silent H. Dito, kasama yung H. Yung K, L, M, N. Diba? Yun po ang mga consonant letter. So, tandaan nyo na. Kapag tunog consonant letter o U, so, tunog U ha, parang ganito, Y-O-U, ang unang letra ng salita na sinundan ng article, article A naman ang iyong dapat gamitin. So, itong halimbawa, a unit. Hindi a unit. Hindi po a unit yan. A unit. Yung po ang tamang pagbigkas nitong UNIT. A o a unit. A university o a university o a European. Okay, tingnan nyo. European. Ito, university. Unit. Ayun, yung U. Yung tunog U. Okay? Tapos ito, a bell, a mango, a person. Lahat yan ay consonant letter. M, P, at saka B. So, tandaan nyo na po yan. Ito yung nakakalito, yung hindi masyadong naituturo yung U. Kaya, nailalagay nila N. Pero, dapat A pala. Okay? Doon sa mga nag-aaral dyan, yan, meron na kayong technique. Okay? Okay, ang indefinite article A o N ay ginagamit kapag gusto mong ipakilala pa lang ang isang noun. Ipapakilala mo pa lang. Ang sitwasyon ng kausap mo ay wala pa siyang kaalam-alam o pagkakakilanlan sa noun na ipakikilala mo. Halimbawa, I saw a bird. Nakakita ako ng isang ibon. Ng isang, yan yung A, di ba? Hindi alam ng kausap mo ang iyong sasabihing noun. Yun, ganun po ang tema. Ipapakilala mo pa lang. So, tatandaan nyo yan. Ganyang gamitin ang indefinite article. Okay? So, tandaan nyo yung ideya na kung paano ba gamitin ang article A at saka N. Okay? So, dito tayo sa next slide. Ginagamit para maipaalam na kasapi siya sa isang grupo. Kalimitan po sa trabaho ang pinag-uusapan. Katulad nito. Kunwari, ito, Jose is a carpenter. Si Jose ay isang karpintero. So, kung mapapansin nyo, isang grupo. Nakakabilang sa isang grupo na patungkol sa trabaho at yun nga po ay patungkol sa karpintero. Okay? Jose is a carpenter. Si Jose ay isang karpentero.
Okay? Kung mapapansin nyo, letter C, consonant letter, kaya A ang ginamit natin. Okay? At pwede natin gamitan yung carpenter na salita o noun na carpintero kasi siya isang grupo na patungkol sa trabaho. Okay? Sinasabi mo kung saan siya nakagrupo na kung saan ay yang nga nakagrupo siya sa mga karpintero. Okay? At ito pa po, ginagamit para masabi mo ang iyong nasyonalidad. Pang isang tao lamang ang pagtukoy. Pag sinabi kasi nating nasyonalidad, pwedeng sabihin ko, we are Filipino. Pag sinabi ko we are Filipino, tayo ay mga Pilipino, kung saan ay marami, di ba? Pag maramihan po, hindi po tayo maaaring gumamit ng article kasi kasasabi ko lang sa inyo, di ba? Ang A at saka N, isa lang ang bilang. Okay? Yun po yun. Kaya, tinan nyo, nagagamit na natin yung ideya dito. Di ba? So, itong halimbawa, Pacquiao is a Filipino. Si Pacquiao ay isang Pilipino. Okay? Pero pag gagamitin nyo yung nasyonalidad na pangmaramihan, dapat walang A. Di ba? Kasi magkakamali yan. Isang mga Pilipino, ganun ang mangyayari dyan. Di ba? Mali. Tapos, pwede rin sa relihiyon. Pang isang tao nga lang ang gamit. I am a Catholic. Ako ay isang Katoliko. Okay? So, pag ang gusto nyo mangyari, yung Catholic ay para sa lahat, bawal po gumamit ng A. Diba? Kasi isa lang po ang bilang ng A. Hindi pang maramihan. Okay? At ito pa po, kukunti lang nakakaalam nito. Napakaswerte nyo. Ginagamit ang indefinite article para makapagbigay ng hindi partikular na araw. Halimbawa, could we meet again on a Sunday? Pwede o kaya bang magkita muli tayo ng linggo? Ibig sabihin dyan, ang ibig sabihin ng linggo ay hindi mo alam kung kailan, kung itong susunod na linggo o sa isang linggo pa. Yun ang ibig sabihin yan, ng linggo. Okay? Yan. Kaya yung iba nagkakamali diyan. Akala nila na yung mga pangalan ng araw ay hindi pwedeng sundan ng A o N. Mali po yun. Yung ganong ideya. Pwede po. Basta yung ideya mo ay pinatutungkulan mo yung araw na hindi partikular. Okay? Tapos ito pa po, ginagamit para ipamalit sa salitang one o isa. Pwede rin po. Papalitan natin, sa halip ang gamitin natin ay one o sa English, pwede natin gamitin ay A o N. Halimbawa, give me a coin. Bigyan mo ako ng isang barya. Yun ang ibig sabihin. O give me one coin. Sa halip give me one coin, ang ginamit natin ay A. Kasi ang A, di ba, isa lang ang bilang. At saka ang A ay di tiyak. Okay? Wala tayong sinasabi na tiyak na coin. Di ba? Ang sinasabi lang natin, bigyan mo lang ako ng coin, kahit anong coin. Pero isa lang ang bilang. Okay? So, tandaan nyo na rin yan. Pamalit sa one o isa. Okay, ang article A at saka N ay ginagamit din po. Ito, ginagamit para mas makilala pa ang isang noun. Kunwari, mas gusto pang ipakilala siya. Pwedeng ganitong style. Kai Soto is a Gilas basketball player. Si Kai Soto ay isang manlalaro ng basketball sa Gilas. Okay, nakakatulong din siya para masabi mo na isa sa mga player ng Gilas ay si Kai Soto. Yun po yun, okay? Isa pang halimbawa. Big Fish is a unique movie. Big Fish ay isang kakaibang pelikula. So, sinasabi mo naman dito na yan nga, na isang kakaibang pelikula yung Big Fish. Okay, kaya yan, ginagamit para mas maipakilala pa ang isang noun. Okay, tandaan nyo na yan. At ito, masasayahan na po kayo dito. Ito, ginagamit din ang indefinite article pagkatapos ng salita na what o such. Yan o, matututunan nyo rin yan dito. Halimbawa, what a beautiful dress. Ibig sabihin sa Tagalog ng what, pag ganyan po ang tema, kay
saka no. Yung no dyan, yan yung ano. Pero may ka-partner siyang kay. Tingnan nyo. What a beautiful dress. Kay ganda ng damit, no? Yung nang dyan, syempre, yan yung article. So, pwede rin pong kasunod ng what ay a. Pero sa Tagalog, hindi po, di ba? Pero pag yan na isasalin nyo sa English, dapat ganito. What a. Saka pa yung adjective, saka pa yung noun. At itinuro ko na yan sa inyo, di ba yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita? Article muna, adjective, then noun. Okay? Pag such naman ang gagamitin nyo, katulad dito, such a beautiful girl. Kay ganda ng babae. O kaya kay gandang babae. Pwede, di ba? Yung ng napadikit sa ganda. So, kay lang, wala nang no. Kasi nawala na yung what. Okay? So, yan. May natutunan na naman kayong bago na kakaiba pero gamit na gamit. Okay? Okay, pasensya na po kung mahaba tayo. Kita nyo naman po yung mga aralin natin. Napaka-importante. Mamaster nyo lang yan. Talagang mapapabilis po na kayo'y matutong mag-English. Okay? So, maraming salamat po kina Sir Hot Popsy na laging nandyan. Sir, thank you very much. Thank you po talaga. Kaya po ako'y bumabalik dito. Gawa nyo rin po. At gawa rin yan ni Ma'am Helen Tanbongan from Bicol. Thank you very much din po. At sa mga lahat ng sumusubaybay pa rin po sa ating channel. Talagang pasensya na po kung medyo natatagal lang. Gusto ko lang po makompleto yung ituturo sa inyo. Okay? So maraming salamat po sa mga nagsasubscribe, naglalike, nag-share, nagko-comment sa ating channel at sumusubaybay. Thank you po muli and good day po muli sa inyong lahat. And sana tangkilikin nyo pa rin yung susunod nating video para mas matuto pa kayo. Okay? Good day po!